Hello po. Ako po si Romy. Isa po akong lingkod ng Diyos. Kadalasan ay nakikita po sa aking Facebook account ang aking mga video na ina-upload ay ang mga gawaing bahay na aking ginagawa sa pang-araw-araw. At marami nga po ang nagtatanong, bakit nga daw ako ang naggagawa nito? Ginagawa ko po ang lahat ng ito sa kadahilanan na ang aking pong misis ay na-stroke 5 years ago. At siya po ay nakahiga, hindi po nakakabangon, hindi nakakatayo at inaalagaan hanggang ngayon. Bali 5 years. Kaya po wala namang kasama sa bahay. Meron yung isang kasama ko sa bahay, yung anak ko. Siya yung nag-aasikaso sa pamamalengke, pagluluto ng aming pagkain. Pero ang inyo pong lingkod ay ito ang aking ginagawa. Yung mga gawaing bahay, paglalaba, pagliligpit ng mga labada, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay. Dahil nga walang choice, walang gagawa, wala naman po kaming kasambahay na pwedeng gumawa nito. Kaya kami na lang, tulong-tulong. Kung baga ay walang choice. Pero sa biyaya ng Diyos, yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon araw-araw, nagagawa naman natin ang bawat gawain sa bahay. Yan. At tulad niyan, yan po ay paglilinis ng agiw sa kisame. Yan. Tinatanggal po natin yung mga agiw. Ito pong gawain na to, hindi naman po ito araw-araw. Siguro isang buwan bago mo uulitin gawin. Pero yung mga pang-araw-araw na gawain, katulad ng paghugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, pagluluto. Yan po yung mga pang-araw-araw. Paglalaba. Yung paglalaba ay every week. Every week naman ginagawa. Ito naman yung paglalagay ng mga drinking water sa mga tumbler at ilalagay sa refrigerator para lumamig. Ito 2 beses isang araw gagawin kasi yung inilagay mo ngayon mauubos din, tapos mamaya maglalagay ka na naman. So yan po ang kwento at yan po ang nakapagpapalakas sa ating kalusugan, dahil lahat po yan ay nagiging body exercise na din. Kaya po sa biyaya ng Diyos, napapagod man, pero dahil ito ay ginagawa natin para sa pamilya, ay hindi po kailangang mapagod. At the end of the day, bago matulog,
sa gabi ay meron pa ring panahon para mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin, at gayon din paggising sa umaga ay mayroon ding personal daily devotion, mag-aaral ng salita ng Diyos, magbubulay-bulay upang makakuha ng lakas spiritual, lakas pisikal sa pang-araw-araw na gawain. Ayan, ito po weekly natin ginagawa itong paglilinis ng toilet. Dalawa po yan toilet na yan, meron pa doon sa kabila, pero ito lang, yung isa lang muna ito. So ganyan po tumatakbo ang buhay natin, at pagdating ng Huwebes, bumibiyahe po tayo papunta ng Nueva Ecija dahil meron tayong Bible study na ginaganap doon. Pagdating ng Sabado, meron naman pong araw ng pagsamba na ginaganap po doon sa isang pioneering church sa Nueva Ecija. At pagdating ng Sunday, siyempre, yun po yung worship day naman, kung saan tayo dali ng Panginoon. Kung minsan sa Caloocan, minsan sa San Mateo, minsan sa Gapan, at kadalasan dito po sa amin sa Bulacan. Ganyan po ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi po laging sa pulpito lang. Meron ding mga gawain sa bahay. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng kanyang biyaya sa araw-araw. Ayan, at paminsan-minsan nagiging bahagi rin ng ating buhay ang pagtatanim ng mga gulay, halaman, at may panahon na umaani, hindi na po tayo bumibili katulad ng mga talbos ng kamote, hindi na tayo bumibili yung bulaklak ng kalabasa, dahil lahat yan po ay pakinabang sa pagtatanim dito po sa ating paligid, sa mga gilid-gilid ng bahay. Diyan po tayo nakapagtatanim. Katulad po niyan, nagtanim tayo ngayon ng pinya. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa ganyang klase ng buhay ay lagi tayong may kagalakan. At siyempre, hindi naman natin sasabihin na di tayo nagkakaproblema. Marami ring problema, marami ring pagsubok na pinagdaraanan. Yun nga lang 5 taon na pag-aalaga sa aking may bahay ay isa na itong matagal-tagal na rin na pagsubok, at meron pang mga ibang problema na kinaharap. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa kanyang mga pangako, sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, tayo po ay patuloy na nabubuhay na may kagalakan sa ating puso, sa kabila ng ang buhay natin mayroon tayong pinagdaraanan. Kaya nagpapasalamat tayo, pupuri tayo sa Panginoon sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na pwede tayong gumawa ng mabuti, ay kailangan po nating samantalahin, dahil yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon sa Galatia 6 verse 9 na magpatuloy tayong gumawa ng mabuti at huwag tayong magsawa. Tayo